Isang mapagpalayang gabi ho sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Waldy Carbonell. Kung minsan, nag-iisip-isip po tayo sa dami po ng mga tumatawag sa atin, nagtitext sa atin na iba-iba po mga reaksyon. Abay, ginagawa po natin batayan ang inyo po mga sinasabi. Pati na rin po yung mga nagmumura po sa atin. Yung po mga nagmumura, hindi ko po alam kung anong dahilan. Pero, ganyan talaga ang lahi natin, ganyan talaga ang Pilipino. Kaya po lahat yan dapat ay huwag makakaapekto doon po sa mga naniniwala sa kanilang pinakikipaglaban sapagkat parating may mga asar. Ika nga hindi naman lahat ng Pilipino ay matalino, hindi lahat ng Pilipino ay nagmamahal sa bayan. Ang karamihan po sa kanila gusto lamang mang-asar sapagkat napanganak sila na mapang-asar, napanganak sila bilang asar sa mundo, napanganak sila bilang kahihiyan ng kanilang mga magulang at bilang kahihiyan ng kanilang mga kapatid o mga kamag-anak. Ganun pa man, hindi po yan natin papaksain. Ang papaksain po natin sapagkat kanina, sumama po ko doon sa rally. Rally po ng mga nakasama natin sa mahabang panahon ng pakikibaka laban po sa diktadurang Marcos. Ngayon, ano po ang ating naranasan dyan sa martial law? Martial law, mga kaibigan, nung yan po ay ibinaba noong 1972, ayan, mag-abang na kayo yung mga nangaasar. Sasabihin naman nila, ang tanda na pala niyan. Sapagkat ako po ay 24 years old na. I was a city councilor, I was a dean of college when martial law was declared, but I was also a member of Kabataan Makabayan. I was also in touch with my co-student leaders during my school days. Kaya po tayo ay aktibo nung panahon po ng martial law bago dumating ang martial law. Kaya nga po, isa po ako sa mga nakulong nung panahon po ni Ginoong Marcos. The first few months of martial law, I was one of those incarcerated for being an activist. Mabuti na lamang yung po mga military doon po sa South Cotabato na kung saan doon po ako nahuli o doon po ako ikinukulong, abay mga nangangailangan po sila ng mga talent. Nangangailangan po yung halimbawa si General Cirilo Bueno Jr. Yan po yung provincial commander ng Philippine Constabulary noong 1972. Abay ako po'y nakakulong nung naririnig ko kasama ng aking mga kasama sa selda na kami po'y nag-aalmusal. Wala pa pong, hindi pa usong plastic nung araw. Ang balutan pa po ng pandesal ay yung parang supot na alanganing brown, alanganing yellow. Yun po yung supot ng pandesal. Bakit ko po nababanggit yan? Bakit pati yung detalye ng tungkol sa pandesal ay binabanggit dito? Sapagkat yan po ang naging sanhi ng aking paglaya. Paano po yan? Nung nagkaroon po ng martial law, ako po ay nasa Maynila bilang bisita ni Senator Ninoy Aquino. Ako po ay isang city councilor nung araw. Tumakbo po ako, pinatakbo ako ng mga kaibigan ko sa media. Ang sabi nila, ikaw ang kailangan ng council para sa ganun ay may paglaban mo lahat ng mga reforma na sinasabi mo sa radyo, na sinusulat mo sa dyaryo. Ngayon, meron ka ng direct na pagkakataon na baguhin yung mga iniisip mong mga reforma. Ako naman po ay nagpauto, kumandidato ko bilang isang independent city councilor. Kaya nga lang, talaga po siguro misayad nga tayo, inaamin po natin. Kumandidato ko na walang pera. Kumandidato ko na walang karatula, walang polyeto, wala pong mga propaganda. Kumandidato ko bilang si ako at nagtatalumpati ako sa tuktok po ng upuan ng aking pong motorsiklo. Magmumotor po ako paligid ng syudad. Pupunta ako sa palengke, i-stand ko po yung motorsiklo. Alam po ninyo, dalawa stand ng motorsiklo. Isa yung patagilid. Yung isa naman po ay yung pampatayo na nagbabala-balanse po yung motorsiklo. Tatayo po ako doon
sa malapit sa palengke at magtatalumpati ako at maraming lalapit. Sabi nila, uy, ito yung announcer. Yan, boses niya yan. Si Carbonell yan. Kandidato pala yan. Hindi nila alam na kandidato ko sapagkat wala po kong karatula. Ang aking pong philosophy nung araw, ang pagkatao ng isang kandidato, wala sa pintura, wala sa karatula, nasa puso, nasa gawa. Abay di may sayad nga po, sapagkat yan po ang aking pinaniwalaan sa aking puso. Abay nanalo po tayo. Tayo po naging top notcher, independent candidate against 95 other candidates sapagkat first city election po yan. Napakarami pong komandidato kasama ng mga ex-mayor, ex-vice mayor, ex-councilor, ex-board member, ex-army, ex-ex-ex. Napakarami pong komandidato at ako naman po ay nagpautol sa mga barkada. Ang sabi nila ngayon, makakarinig na ang council ng isang konsihal na hindi nangangailangan ng papel pag siya ay magsasagawa ng resolution. And true enough, up to now I think, I was the only city councilor who could dictate a resolution on the spot and let the secretary just transcribe it. Yung pong ating resolution, hindi po ako prepared. Wala po akong written format ng resolution, kundi dinidikta ko na lamang po. At yan po ang nangyari, narinig yan sa Maynila ni Senator Ninoy Aquino. Si Senator Ninoy Aquino ay ginugroom naman ng Liberal Party para maging presidential candidate against Marcos. Nang nagkausap kami ni Senator Aquino, sabi ko, this is well-wishing, Mr. Senator. Marcos, knowing him, will never let you become a president, will never let you become a presidential candidate. Sabi niya sa akin, Waldy, that is a very pessimistic outlook. Why so cynical about the word? Sabi ko, I'm just being realistic. Bakit daw ako masyadong hindi maganda pangitain ko? At ang aking pong pangitain, yun po nangyari sapagkat parang nabasa ko itong kabuktutan ni Ginoong Marcos at yung kanyang pagdeklara ng martial law, hindi lamang para patayin ang political ambition ni Senator Aquino, kundi para palawigin yung kanyang puwersa, palakihin ang kanyang puwersa, payamanin ang kanyang angkan, at patayin lahat ng oposisyon. At yan po nangyari ng martial law. Tinuturing ko po na martial law bilang isang public official nung panahon po na yan ay diniklara 1972, September 21, 1972. Matapos po yung aking pagiging aktivista, ako po ay naging city councilor at nagkaroon po ng martial law. Ako po ay pinasundo ni Ninoy Aquino. Sabi niya, Wonder Boy of South Cotabato ka, Waldy. Ikaw ngayon ang pinag-uusapan ng mga barkada natin sa Liberal Party. Ikaw daw ay milagroso. Paano ka nanalo na walang pera? Paano ka nanalo na wala kang karatula? Walang polyeto, walang propaganda? Sabi ko, nung araw, bagamat hindi pa po ako Muslim, sabi ko, that is Allah's will. Ano? Sabi ni Ninoy Aquino. Kako kagustuhan niya ng pong may kapal. Abay, religyoso ka pala, kala ko rebelde ka lang. Anyway, ako po'y inimbita. September 20, dumating po ako na Maynila at ako po ay dapat sumumpa, mag-take ng oath of office sapagkat ako po ay independent, solo warrior, solo candidate. Abay, meron po ako nakita doon sa Manila Hilton na kasama kong mag-take oath ng membership sa Liberal Party. Hindi po ako pumayag. Sabi ko, pass na muna ako, Mr. Senator. Bukas na ako take ng oath para medyo dramatic. Isa lang ako. One-on-one tayo. Dati na akong solo warrior eh. Ayoko may kasama. Yun po, yung prophetic na pananalita ko na yon, hindi po ako nadampot nung dinampot si Senator Aquino sa Manila Hilton sapagkat ako po'y umuwi na doon po sa ating hotel na tinitirahan. At nung umaga, nakatanggap po ko ng tawag. Ang sabi sa akin sa Davao,
sapagkat ako po ay naging media practitioner din sa Davao. Waldi, magtago ka na, martial law. Ikaw ay nasa listahan. Sabi ko, anong pinagsasabi mo? Nasa Maynila ako, wala nang martial law rito. Hindi, buksan mo yung radyo. Wala nang radio station, wala nang program. Tingnan mo yung ilalim ng pintuan mo ng dyaryo, ng hotel. Walang dyaryo na nakasuksok. Walang dyaryo na i-distribute o pinamahagi. At aking pong tinignan, totoo nga. Binuksan ko po yung pinto. Wala po ni isang dyaryo doon po sa lahat ng mga pintuan doon sa mahabang koridor ng hotel. Nung binuksan ko po yung radio ng hotel, wala pong program ni isa. Agad po ako nagbihis at agad po akong tumalilis sa hotel. At tamang-tama, nung ako po ay nakababa na sa hotel at hindi ko ginamit ang elevator, may mga pumanik na sundalo at hinalughog. Binuksan yung aking kwarto para ako po'y hulihin. Siyempre, medyo mas mautak po tayo kaysa dyan sa mga karamihan ng mga military. Hindi po nila ako nahuli, hindi po nila ako inabot. So ako po ay pumunta agad sa isang kaibigan kong taga Manila Times. Ang Manila Times nung araw, yan po ang pinaka parang inquirer ngayon. Makatotohanan, matapang, professional. Hindi po pareho nung Manila Times ngayon. Yan po ay propaganda paper ng administrasyon ni inutil na Duterte. Ngayon, ano po nangyari sa martial law? Abay, yan po ang ituturing natin na dapat po malaman natin lahat na yung martial law ang siyang pinakamalaking sumpa dito po sa bansang Pilipinas. At diyan po nagpakita na maraming mga Pilipino ay talagang pinanganak na duwag sapagkat napakadali pong supilin ng mga Pilipino at ang mga Pilipino kakampi agad sa may kapangyarihan. Kaya nga po maraming loyalist kay Marcos sapagkat self-interest ang kanilang pinakikipaglaban. Dalawa lamang po yung factor na nakaka-apekto po ng panahon ni Marcos at panahon po ni Duterte ngayon. Self-interest and fear, takot. Nakakatakot po ng martial law. Lahat ng bahay pwedeng pasukin ng military. Walang civil rights. Ano po yung civil rights? Yan po yung mga karapatan sibil. Ibig sabihin, pag ikaw ay Pilipino, ikaw ay protektado ng saligang batas, hindi ka basta pwedeng pasukin sa bahay, kalad ka rin ka papalabas, arestuhin ka nang walang search warrant, walang warrant of arrest. Civil rights po yan. Meron kang karapatan sa iyong pribadong buhay. Right to self-privacy, right to assembly, right to speech, yan po mga civil rights. Na ikaw may karapatan magsalita, hindi krimen yan. Hindi porke ikaw ay marunong magsalita at ikaw ay naniniwala na yan ay iyong karapatan, ikaw ay may sayad o ikaw ay tumatandang paurong. Hindi po ako yun. Ganun pa man, tayo po ay kinulong ng panahon po ng martial law. It's fate. Kasama po yan sa buhay ng isang Pilipino. Kung tayo po ay pinahirapan nung panahon ng Kastila, pinahirapan po tayo panahon ng Amerikano, pinahirapan tayo panahon ng Hapon, pinahirapan po tayo ni Marcos para rin po tayong nasa ilalim ng isang kolonya. Kaya nga lang, ito, kolonya ni Marcos. Colony of Marcos. True martial law. Itong ating mga pinapasweldo ng mga military, pinapasweldo ng mga pulis, sila po ang nangaapi sa atin. Ganyan-ganyan ang martial law. Wala pong kalayaan, hindi pwede magsalita pa rin dito. Ngayon, ang iba, nung panahon, ang pagkakaiba po ngayon, yung panahon ni Marcos, wala pa po itong social media. Kayang-kaya ipasara ang ABS-CBN, pinasara niya po yan, ibinigay niya yan sa kanyang crony. Ano po ibig sabihin ng crony? Kabarkada, kabagang, kasama sa racket, kasama sa korupsyon, kasama sa plano ng politikal, kasama sa economic agenda, crony po ang tawag dyan. So, binigay niya sa kanyang crony ang pangalan, Roberto Benedicto, na agad-agad nagkaroon po ng Kanlaon Broadcasting System at yan po ang doon po napunta yung prangkisa agad-agad. Walang hearing, wala pong mga butuhan-butuhan sa Congress,
binigay lamang ni Marcos sa kanyang kabarkadang si Roberto Benedicto, si RBS, Roberto S. Benedicto, yung kanyang kasama sa racket sa sugar control, yung sugar quota na ating po mga pinapadalang mga angkat, inaangkat o ina-export na mga asukal, kasama po si Marcos sa pagkaltas ng kita po niyan. Ganun pa man, yan po ang nangyari. Nawala ng Manila Times, nawala mga dyaryo, Philippine Herald, Philippine Chronicle, Manila Chronicle, napakarami pong dyaryo nung araw. Lahat yan pinasara ni Marcos. Walang press freedom. Lahat ng radio station all over the country pinasara ni Marcos at wala po tayong press freedom. Wala makaangal sapagkat martial law para po tayong nasa ilalim na naman ng ibang kolonya na pareho po ng Espanyol o Amerikano o Hapon. Ganyan kabagsik. At nung ako po ay nagtuturo, biglang dumating ang mga military habang ako'y nagtuturo at ako po'y hinuli. Ako po'y dean. I was dean of college at age 24 for the past 2 years, for the previous 2 years. Meaning, 22 years old pa lamang po ako. Ako po ay inappoint na dean, siguro dahil sa katalinuhan ng direktor at ang tingin niya matalino rin ako at hindi pa po tayo masyadong may sayad at hindi pa masyadong matandang paurong, ginawa po tayong dean. Nung habang tayo po nagtuturo, iba na sa dean, biglang dumating. Alam po naman ninyo, ang tatapang ng mga military. Siguro dumating po sa military doon po sa aking classroom, mga 30 or 40. Mas marami po kaysa sa mga estudyante ko. Ang aking po mga estudyante siguro mga 45. Napakadami po ng mga military. Isa lamang ang kanilang huhulihin. Payatot pa. 6-footer nga lang at medyo pogi nga lang ng konti nung araw. May hinuli po tayo. 40 na mga sundalo, fully armed to the teeth. May mga granada pa, may mga basuka pa. Hindi ng basuka, bar. Browning automatic rifle. Yung po ganyan kalalaki ang mga bala nun. Browning automatic rifle. Siguro mga 5 yung barman at napakarami po mga mahahaba. Dumating po sila, hindi naman po lahat tumutok sapagkat natakot din yung mga estudyante po natin. At tayo po naman ay meekly, tayo po'y sumama hanggang tayo po'y nakulong. At wala pong paliwanag yan. Sapat na sabi nilang martial law. Kulong ka. Sapagkat batas ni Marcos yan, batas military. At nung tayo po'y nakulong, kaya po sinasabi ko yung tungkol po sa pandesal, yung supot ng pandesal, yan po ang dahilan kung bakit ako po ay nakalaya sapagkat habang kakape kami ng aking mga kasama sa selda, malapit po dun sa kwarto ng provincial commander, ang pangalan ay General Cirilo Bueno Jr. Half Ilocano, half Muslim, half Holwano. Nakikinig po ako, nag-practice siya ng kanyang speech. Di umano ang kanyang speech kasi sinasabi niya yun ay my beloved fellow Lions now in convention. Ibig sabihin, speaker siya sa Lions Convention. Di tayo po'y nakikinig. Mamaya meron siyang binabanggit na salita, if I'm not mistaken, arguably. Sabi ko, bagong English yan Medyo nagtuturo po tayo ng English, kaya pag sabi niyang arguably, naririnig ko. 3 beses niya inulit yung arguably. Sabi ko siguro hindi arguably yan, arguably. Ang spelling po talaga nung nakita ko yan, arguably. Pero arguably siya na arguably. Ang ginawa ko po, kinuha ko yung supot ng pandesal at nagsulat po ako ng agad-agad ng 1 paragraph ng speech. Binago ko yung kanyang arguably. Tinanggal ko na, on the other hand, it could be said that, ayun. Imbis na arguably. Yun po. Tapos pinadala ko sa kanya. Nung pinadala ko po dun sa provincial commander, pinagalitan niya yung sarhento ng Philippine Constabulary na nagdala. Sabi niya,
Sino ba yung Carbonell na yan? Akala mo kung sino. Bakit nagpadala-padala siya rito ng ganitong sulat? Kunin mo. Hindi, kinuha po ako. Ang sabi nung sarhento, nako, lagot ka, Carbonell. Pag tinorture ka ngayon, sinuntok ka, ginulpi ka. Wala akong kasalanan. Ako pinadala mo lamang nung supot. Ano pa sinulat mo sa supot? Ba't nagalit? Kako, wala akong sinulat na masama ron. Hindi naman ako nagbura. Wala akong nilagay doon, kundi correction lamang ng arguably niya. Ay, hindi ko naintindihan yan. Laka, sama ka. Sinama ko. Pagdating namin doon sa kwarto, lalaki ang mata nung General Bueno. Ang sabi niya, who do you think you are? Akala mo sino ka? Okay. Minura yung sarhento na nagdala sa akin. God damn it, get out. Umalis siya. Di sama na ako, siyempre, tatakas na rin ako. No, you, Carbonell, lock the door. Ako, patay na. Pinapalak po yung pinto, dadalawa na lang kami. Tinitignan ko, ang laking tao rin, 5'10". Pero medyo nag-aral naman po tayo ng korte ng karate. Sabi ko, bahala na. Sasalag na lang ako rito. Pag masyado malakas ang suntok nito, gugulong na lang ako. Nung pinasara niya yung pinto, ang sabi niya, you wrote this? Yes, General, but I meant no harm. No, sit down. You see the typewriter? Yes, General. Make another speech. Make this. Ito. You formalize that. Abay, nagustuhan pala yung speech na sinulat ko sa balutan ng pandesal. Ayun po naging dahilan kung bakit naging paborito niya akong speechwriter. At nung ako isasama niya sa Cagayan de Oro, ang sabi ko, General, hindi mo ako pwedeng isama. Why? I am the commander here. Mapapahamak ka. Bakit ang isang detainee nakarating sa Cagayan de Oro? Malayo-layo po yan sa South Cotabato. Oh, what can we do? I need you. I have another speaking engagement. Sabi ko, aha, ito ng pagkakataon ko. General, meron akong solution. Okay, go. Hindi, sinabi ko solution. Para hindi tayo mapahamak, hindi ka ma-question ng headquarters na may kasama kang detainee, bigyan mo ko ng ibang status. Huwag mo na akong gawin detainee, pakawalan mo ko. Sabi niya, how can we do that? I can formulate an order. Okay, go. So, pinagawa niya po ako ng order. Papakawalan na rin ako. Eh di, pinagandaan ko po yung order na hindi naman nilagay doon na gwapo at matalino at magandang lalaki. Sinabi ko, exemplary Filipino citizen, not worthy of being a detainee, and therefore, out of the recognition of his being a stalwart citizen of General Santos City, and in the absence of any evidence to the contrary, I am setting him free. Eh di nakaligtas na po tayo. Ligtas po tayo sa martial law. Ang problema, hindi naman po tayo makapunta ng Amerika, samantalang ako po ay na-awardan ng US Embassy ng Fulbright Scholarship sa Johns Hopkins University. Eh di sinabi ko sa embassy, I am a former detainee. Ang sabi ng kanilang Consul for Political Affairs, ang pangalan is Steve Horning, US Embassy. Ang sabi niya, we know who you are, and that's why we want you to go to the States and speak before the student leaders of Johns Hopkins University before the end of the month. Sabi ko, that's 2 weeks from now. Yes, but I don't have a travel exit. We will arrange that. Abay, inayos po lahat ang travel exit ko. Nabigyan po tayo ng red passport ng Department of Foreign Affairs. At tayo po nakarating ng Amerika as a Fulbright Scholar. Naging speaker po ako ng National Press Club of America. Subsequent to that. At dahil po dyan, tayo po ay in-interview doon. And sabi nila, as a Filipino, bagamat under martial law po tayo, at garrison state para pong kulungan ang buong Pilipinas, duty ko na ipagtanggol ang aking bansa. Galit man ako kay Marcos, mahal ko naman ang aking bansa.
Kaya nung inaapula nila, parang pinipintasan ng bansa natin at ang mga tao sa pagiging duwag. Ang sabi po sa National Press Club ng Amerika, Philippines is a country of 38 million cowards. 38 million pa lang po tayo 1972. And one SOB. Yung SOB po, para po yan yung anak ng PUTA. Ayan. One SOB. Ang ibig sabihin, yung SOB si Marcos. At lahat ng Pilipino ay duwag. 38 million cowards and one SOB. Hindi ko po mabanggit yan kasi kultura ko yan, hindi po nagmumura eh. Alam po ninyo, yung pagmumura, sign po yan ng kabubuhan. Pagka wala ka ng argument, magmumura ka, sabihin mo na lang, ogags yan, ulol yan, matanda yan, pick ang telepono niyan. Sapagkat walang argument, walang utak. Kaya nga po, nung ako po ay nandun, at ako ay parang igigisa na mamimili ako. Ipapagtanggol ko ba ang aking bansa o babayaan kong pintasan ng gusto ang aking mga kababayan na tinawag na duwag? Honestly, ang tingin ko po talagang duwag. Wala pong lumalaban. Tinakala mamatay muna si Ninoy Aquino bago po kami nagpunta ng karsada sapagkat nakita namin napakaraming tao pala ang naniniwala kay Ninoy Aquino. Ganyan po ngayon ang ating pong hinahagilap. Yung pong martial law nung araw, yan po ngayon yung revolutionary government ni Ginoong Duterte. Ang naging problema po naman ngayon, hindi lamang duwag ang mga Pilipino, kundi naging gunggong pa karamihan. Bakit? Abay, para po bang it all narrowed down to the question of whether you like Duterte or you don't like Duterte. Wala pong logic, walang reason. Basta maka-Duterte sila, bahala na pasukin tayo na inchik, okay lang. Huwag nyo lamang titirahin si Duterte sapagkat titirahin namin kayo sa social media, mumurahin namin kayo, at sasabihin namin, sana ma-rape ang anak mo, sana ma-rape ang asawa mo, sana ma-rape ang mga kapatid mo sapagkat ikaw ay nagtatanggol sa mga drug lords. Hindi po tayo nagtatanggol sa mga drug lords pag pinaglalaban po natin yung mga pareho ni Kian de los Santos at iba pang biktima. Ang droga sa Pilipinas, 10 ulit na tumaas ang incident magmula po noong 2016. Anyone who wants to challenge me on that score may do so. Abay, magdebate tayo, wag yung mura kayo ng mura. Hindi kayo nagpapakilala, tapos ang tatapang nyo magmura. Hindi ba medyo pagka-Pilipino nga nyo yan? Pagka-duwag din nyo? At ang inyong pinagtatanggol si Duterte, hindi ba pagkagunggong yan? Ipapagtanggol ninyo si Duterte laban sa inyong bansa? Sino ba mahal nyo? Si Duterte o bansa ninyo? Yung bansa ninyo, bansa natin, ibibigay nyo sa inchik? Huwag lamang mapulaan si inutil na Duterte na duwag na inutil. May diferensya po talaga itong lahi natin. Yan po ang ating pong dahilan kung bakit hinahamon po natin ang debate. Sige, makipag-debate kayo. Kung gusto ninyo, debate tayo dun sa merong parameters. Huwag naman yung murahan na name calling. Ang tawag po dyan argumentum ad hominem resulting to personalities. Yung po namang hindi nagkakatugma-tugma sa argumentation and debate, tawag dyan ay argumentum non sequitur. Iwasan po natin ang dalawang yan. At yung pong mga pagmumura, mga argumentum ad nauseam nakakabuisit sapagkat mura kayo ng mura. Pinagtatanggol ninyo si Duterte at inyong binabayaan na sakupin ng mga inchik ang ating bansa. Hindi ba kagunggungan yan? Hindi ba kabobohan yan? Hindi ba karuwagan yan? Hindi ba katraidoran yan? Sige. Katraidoran yan, uulitin ko. Yan ang mga tinatawag na mga Pilipinong traidor sa bansa. Pag ipapagtanggol ninyo si Duterte, kayo ay traidor. Sapagkat si Duterte ay traidor, siya ang number 1 na tagapagtanggol ng Chinese invasion.
to this day, ipapagtanggol pa ninyo? Hindi ba nakakasulasok yan? Nakakalibad ba? Nakakarimarim? Lumalalim tuloy ang ating Tagalog sa aking pag-describe itong mga idiotic Filipinos na ito. Pilipino rin po tayo pero hindi po natin mapapayagan ng ganyan. Napakaraming idiot ng mga Pilipinos. Ngayon, babalik po tayo doon sa yung mga sa ating pong pagkatao na sinasabi po nila, saan ba galing yan si Carbonell? Bakit ngayon lamang yan nag-ngiyaw-ngiyaw? Mali po kayo dyan. All my life, ako po ay reformist. Marami po akong pinagdaanan, kaya po tayo naging biktima ng martial law sapagkat hindi po tayo naniniwala sa mga panukala ni Ginoong Marcos na uutang ng napakaraming pera, magpapagawa ng mga infrastruktura na hindi naman po natin kailangan sa ating pag-unlad bilang bansa. Cultural Center of the Philippines, Fern Palace, yan po mga Plaza Hotel at pagkamkam ng mga Puerto Azul at kung ano-ano pa, pagkamkam ng mga Marcos sa kanilang mining. Ano po ba yung Marcos mining? Hindi po yan yung minahan ng ginto o minahan ng nickel. Yung Marcos mining, nakita yung Rustan, that's mine. Nakita Puerto Azul, that's mine. Nakita yung Sulutel, that's mine. Mine. Yan ang Marcos mining. At sapagkat sila ang batas, naranasan ko po yan, yung batas militar. Nakabarkada ko yung po mga military officers dyan po sa South Cotabato. Wala po, hindi po talaga yan maghihirap. Niyaya po ko ng isang provincial commander. Sabi niya, Kusyal, sumama ka sa akin. Bakit? Pupunta tayo sa Derby. Yung Derby, yan po yung championship ng sabong ng mga manok. Sabi ko, hindi ako nagsasabong, hindi ako nagsusugal. Sumama ka lang, makakapera tayo dito. Magdala ka ng 2,000 piso. Sabi ko, ayoko nga magsugal. At saka 2,000 piso, 2 buwang kong sweldo yan. Nung araw, 1,000 a month lamang po ang sweldo namin bilang city councilor. Ngayon, 100,000 na po. Ganun po man, ako po'y sumama sapagkat martial law. Sabi, sinasama ka ng provincial commander. I suffered through the cockfighting. Napasubo po tayo, nanonood ng patayan ng mga manok. At sabi sa akin, akin na yung 500 mo. Binigay ko naman. Tinaya niya, talo. Akin na pa yung 500 mo sa susunod. Binigay ko ulit, talo na naman. Sabi ko, aba, 1,000, isang buwan na sweldo ko na yung natatalo ayaw ko na ibigay yung aking pangalawang libo. Sabi niya, akin na, diyan ka makakabawi. Siyempre, gusto ko pong bumawi. Binigay ko ulit, talo na naman. Sabi ko, sinabi ko na sa iyo ayaw kong magsugal Hindi ako swerte sa sugal Talo na naman tayo, talo ako. Hindi ka matatalo. Ako bakit? Pupunta tayo doon sa nagpa-derby. Yung nga po nangyari, pumunta kami doon sa nagpa-derby, dala-dala namin yung provincial commander sa Toyota. Pagpara pa lang namin, sinasalubong na po kami. At ibinabalik na yung pong natalo sa amin. Natalo ng 10,000 yung pong provincial commander, natalo ko ng 2,000, binalik po sa amin at meron pa kaming pabaon papalayo. Sabi ko sa iyo, hindi tayo matatalo, sabi niya. Doon ko nakita ang batas militar. Doon ko po nakita na yung binigay ni Marcos na absolute power sa military, ang siya naging sumpa na rin sa ating mga military sapagkat para po bang kinalimutan na nila yung loyalty nila sa bansa, ang loyalty nila sa konstitusyon at ang kanilang nangyari, loyalty nila kay Marcos. Ganyan ang nangyayari ngayon sa ating pong bayan. Ang karamihan po ng ating mga sundalo, loyal kay Duterte, hindi loyal sa bansa, hindi loyal sa ating pong saligang batas. Na yan pa lamang sa preamble, sinasabi na sa preamble pa lamang under the rule of law, under a regime of democracy and independence. Abay, wala na po yan. Samantalang pag binabasa ko yung kanilang oath of office, yung kanilang pong pledge of a Filipino soldier,
na sinulat po ni General Vallejo, abay, hindi ko na po nakikita na ginagawa yan. Sa ngayon, ang mga Pilipino, kahit na anong nakikita nila dyan sa Pogo, anong nakikita nila dyan sa reclamation, yan reclamation isang napakalaking corruption po yan. Yan ay in-award ng hindi po pantay na bidding sa isang crony ni Duterte ng pangalan Dennis Uy. Yan po may-ari ng Double Dragon o D2. Yan din po yung magmamay-ari ng D2 Broadcasting Corporation na papalit po doon sa ABS-CBN. Inuulit po natin yan. Yung mga nagcha-challenge po na hindi raw po totoo yung akin ni-reveal noong March at June nagkabutuhan ang sinabi kong hindi nabibigyan ng prangkisa yung ABS-CBN sang-ayon doon sa nag-offer sa akin. Ang nagiging argument, yung bang monthly ko ba ay 10 million o 1 million? Nagkakamali rin po tayo, tao lamang tayo sapagkat wala naman po tayong notes. Kung tayo pinagsasalita rito, straight from the heart, straight from the mind. So kung minsan, yung mga statistics po natin, mga dates, mga number of people killed, hindi po nagkakatuma kung minsan yan. Pero pagka talagang mahal mo si Duterte at ayaw mo itong bansa, mas mahal mo si Duterte kaysa sa bansa, hahanapan mo ng butas yung umaatake kay Duterte. Titignan mo. Sasabihin mo, wala na, matanda na yan, dapat ikulong na yan, dapat ganyan na, dapat mamatay na yan, dapat ganito yan. Hahanapan mo ng butas sapagkat ang mahal mo, ang pinagtatanggol mo, si Duterte at hindi ang iyong bansa. Ganyan lamang po kasimple yan. Ngayon, kayo nakikinig sa akin, tanungin nyo inyong sarili, is this man worth fighting for better than your own country? Do you love this man more than you love the Philippines? You uphold the law? You love the law? Yan pong katanungan dyan. Huwag yung si Carbonell ay matanda. Oy, baka pinabigyan ko kayo ng prueba na hindi tayo ganun katanda. Medyo matanda lamang tignan. Kunyari, disguise ko po yan. Yan po ang ating disguise. Ngayon, yung mga gusto tayong subukan, hindi sige. Di hamunin ninyo uli ako ng duelo. Hamunin ninyo ako ng 3 rounds lamang ng boxing. Huwag naman 5, bakit po tayo hingalin talaga dyan. O 3 rounds. Whoever you are. Huwag lamang ikaw si Pacquiao at so, hindi naman tayo pantay pagka si Pacquiao ka, 6-footer ako eh. Yung pong ating hamon dito ay hamon paripagtanggol ang ating bansa. Ano bang ginagawa ninyo? Paripagtanggol itong bansa. Naghahagilap kayo ng issue labang kay Carbonell? Sige, maghagilap kayo ng issue labang kay Carbonell. Pero manong maghagilap kayo kahit na isang issue in favor of the Philippines and why it should not be under the colony of China and why it should never be a province of the People's Republic of China. Yan lamang po dapat ang ating argument. At dyan po tayo si sentro sapagkat nararamdaman ko napakarami ng isla ang nabili na, inoccupy na ng China. Wala pong gumagalaw. Napakarami ng mga mangingisdang Pilipino hindi na pinapayagan mangisda ng mas malayo pa sa 10 or 12 nautical miles from the shore. Hindi na po pinapayagan, 200 miles yung ating pong exclusive economic zone. At ang hindi pumapayag, mga kaibigan, hindi lamang yung mga Chinese na nakabang po sila. Kayo kakanyunin ng bombero, kayo ay papalikin yung inyong mga fishing boat, kukumpiskahin yung mga hinuli ng mga mangingisdang Pilipino. Hindi po yan ang kinakatakutan o iniiwasan ng mga Pilipino. Ang iniiwasan po nila, Philippine Navy. Binabawalan silang lumagpas ng 12 kilometers sapagkat nangingisda mga inchik. Yan po ay hindi po natin mapapatawad at yan po hindi ko po kayang magbulag-bulagan dyan. Yan po ay ating uusigin. Magpapadala po tayo ng sulat ng hinagpis laban po sa Navy o sa Armed Forces of the Philippines sapagkat yan ay mali. Dapat ang argumentation po natin araw-araw, tama ba yan o mali?
Is this moral or immoral? Is this right or is it corrupt? Dapat siya lamang po ang ating pinagbabatayin dyan. Nawala na po ba yung ating sense of right and wrong? Ang aking puntingin, hindi naman po dapat maging ganyang kagunggong ang Pilipino. Pero pag yan po isasantabi ninyo, right or wrong, Duterte kayo, this country is doomed. This country is a curse. This country belongs to Marcos and the curse of martial law. Because martial law now is again in the offing and it is spelled revolutionary government. Hindi kaya ni Duterte gamitin ang salitang martial law sapagkat bad word na po yan sa buong mundo because of Marcos. Marcos has really blemished that word. Talaga po nasira niya na yan sa buong mundo. Kaya nga po yung mga bright boys, bright with quotation mark, pero mga gunggong po yan. Aba, hindi na po nila gagamitin yung martial law. Ang tawag po nila, revolutionary government. Anong ibig sabihin yan? Revolusyon laban sa gobyerno ng gobyerno. Di niloko na naman po tayo at kayo na nakikinig po sa atin, karamihan sa inyo nagpapaloko, hindi kayo aangal at ang inyong binabantayan. Saan kaya magkakamali ng figures itong si Carbonell? Saan kaya to mauubo? Kailan kaya to magpupunas ng kanyang bibig? Kailan kaya to iinom ng tubig? Yan ang inaabangan, hindi yung tama o mali. Kung kayo po ay talagang pro-Duterte in spite of his being a traitor and his confession that he is innocent, inutil when it comes to the question of Chinese invasion, then we are doomed. You are doomed as a Filipino, but please don't take this country with you. On that note, I want to warn you that your time will come also. I am Waldy Carbonell. Wala pong disguise, hindi po tayo fake account. Ito po ang ating muka at ito po ang ating pong ngiti. Allahu Akbar!